Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Ito ang Istorya Pinas. Mainit at pinag-uusapan sa mundo ng social media ang tungkol sa pagsasalita ni former President Digong Duterte sa isang latest live ng SMNI patungkol sa paglabas ng official statement ni President Bongbong Marcos patungkol sa binitawan na salita ni VP Sara Duterte na kung sakali na magurgur si VP Sara ay meron na siyang kinausap na hindi titigil hanggat hindi magurgur ang pamilya Marcos. Ito ay hindi pinalagpas ni President Bongbong Marcos at nagsalita naman si former President Digong Duterte na hindi nila aatrasan to matapos isiniwalat ni Digong Duterte patungkol sa confidential fund ng Vice President. Kung ang Kongreso ay hihingi na resibo tungkol dito ay hindi na ito matatawag na confidential fund ng isang ahensya. Matapos naging mainit ang patungkol sa pagkakontempt ng isang tauhan ni VP Sara Duterte ay dito na naging mainit at tensyonado ang sitwasyon ng pamilya Marcos at Duterte. Kung maalala nating noong nakaraang eleksyon, naging landslide ang pagkapanalo ng tandem nila PBBM at VP Sara Duterte. At bakit pagkadating sa puntong ito ay sila-sila na ngayon ang nag-uuntugan sa malaking bato? Sino ba talaga ang nangbudol o isa ka ba sa nabudol? Kaya panoorin natin ang video. Nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Mr. President, if you see that list really may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government thing. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hintuan nga na sila Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako. Ang alam mo, minalbers nila yung pera Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala ang pera. Maghiram nga ng pera Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. May tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV ko pera natin. Sus Mario Joseph, Romualdez. Nang-awa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami, sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng
ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. Kaya yang sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the issues in mind. Kaya mayroon na. Legal remedies in your mind. Meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan, what is left from the original ano nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign borrowing. Wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang majagol? They transfer those, diba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it, ayuda. Hindi na may jagol mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Meron, it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from PhilHealth to the Quadcom and... Tignan ko lang. Hearings. Kung mass mobilization of people power for that. ang alam ko ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit ka mag Doon na sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Magmass movement ako, tayong dalawa lang. Sir, ano sila sir na nawala na daw itong the magic of the 30 crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you Hindi say ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? Ano? ikaw lang Wala na ako. Crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice. Istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? Tulo. So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo, wala. Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nagkakay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad pa man ako ng husto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito. Ayaw ko na rin mag-opera. Kaya palitan man ang kneecap. Sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano Dok, mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O di ayan na lang ko operahin, mag-cane na lang ko. Sugar cane na lang kaani. Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako hindi ako inutil. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi ang 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na wala pa, matagal na talaga. Pag ko, hindi ko nabawi sa Sir, given the situation na may perceived na problema between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice to bring back the people together?
to all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos. Kaya, wala, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan sa bangko. Magpunta. Sa utak lang na Trillanes. Ngayon, inuusog nakapay na kaso kang Trillanes? Ano? File ng kaso kay Trillanes? Nakapay po? Wala pa akong natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng, kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Ay, alam mo, hindi ko na ano kasi Ngayon yung sinasabing disbarment daw kay laban kay Vice President at impeachment against sa VP. Ano comment ko doon? Sinday? Opo. Ay, kagaligayan ang hindi impeach nila. Total, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga sa So she's running in 2028 for president. Hindi, wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung, sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatay niyan, Presidente man. Okay na yan. So, Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guides, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics, Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father. Sa tayo mong gipati, kung nakita niyo siya, seeking for help, and you were there. I suppose you were still awake that time. Ito ang feeling niyo. Lingaw. Meaning to hold. I am entertained. Wala man nangyayari sa anak ko. She is not hurt. Of course, there's yung hearing sa confidential funds niya. Bakit man ako magsabi, matakotin mo ako, i-investa mo ako confidential fund? O sige, talungin mo ako. What did you, sige, you ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund, supposedly? Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin yung confidential kung Pero yun kasi yung issue na But ginamit you kept mum about it all along. hindi, lahat yan sila, patayan si Martin Romualdez, wag binabit ng bilyon yan. Kaya, mausapan lang naman. Maybe one of the things that I will do next is, of course, this time, I would be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man yung COA, hindi man nasunog yung building nila, pero lang kung sunugin andyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ngayon yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putang inang pera ko. Sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan.
Kinukuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling, wala ka nang pakialam. Nandiyan yan sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank na libro. Hindi naman bangko yan eh. So, Pero bingi man sila na year sa ang